Ako po si Brother Louie Games. Magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Nais ko lamang po magbalik ng pagdakila, pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. Papasalamat po sa buhay ko na binago po ng Panginoon. Mula po sa pagiging babaero, lasenggo, ginawa po ko ng Panginoon na bilang isa niyang disipulo. Mula po noong 2001 to 2009, ako po ay driver ng bus at lahat po ng halos bisyo bilang isang lalaki, dito ko po natutunan. Inuman po ang nangyayari hanggang sa nagkukwentuhan, kung nakakailan na kami ng mga nagiging babae. Kapag po wala pong biyahe at nasa bahay lang po ako, alak na rin po yung aking naging comfort zone. Pampatulog, pampagana kumain. Doon po yung naging dahilan kung bakit pinili ko na mag-resign sa trabaho. Umuwi po ako dito sa probinsya, nagtatanim ng mga gulay at nagsaka po ako sa bukid. Pag-aasam na mabago ko pa yung sarili ko. Dahil kapag po nakikita po ako ng aking anak na lasing, hindi alam yung ginagawa, naawa po siya sa akin. So, yun po yung naging way na tawagin po ako ng Lord. Pinagbigyan ko yung anak ko na sumama sa church. Papasok pa lang po ako sa church, hindi ko na po mapigil yung sarili ko, umiiyak na po ako. Kasi ako po, pagkalasing, nagkikipag-inuman. Kahit nga po, babagan na sa inuman, hindi ko marunong umiyak. Pero sa harapan po ng Panginoon, naalala ko po, napakaliit ko, napakadumi ko. Na ngayon po, ginagamit niya bilang para maghayag ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Matanggap po ng anak ko yung certificate niya na ako po nag-abot sa kanya. Tuwan-tuwa po yung anak ko, proud na proud. At yung pong kasiyahan po na yun na po yung tuluyang nagbabago sa buhay ko. Napakabilis po ng pangyayari. Pag-uwi po namin nung hapon na yon, yung dating sigarilyo na libangan ko, alak, sa gabi, hindi ko na po hinahanap. Kaya nga po kapag bumababa yung aking pananampalataya, inaalala ko po yung buhay po na ipinagkaloob po ng Panginoong Diyos sa akin, na kung paano niya po ako binago. At nang minsan, sinubok po ako ng kaaway. Nakapag-inom po ako. Lumabas po ako ng bahay. Pero naikot ko po yung buong sitio po namin. Halos wala po ako nakita kahit isa na umiinom. Hindi ko na po namalayan yung sarili ko na pag nasa bahay na po ako, papasok na po ako sa aming tahanan ulit. Pag bukas po ng ilaw, natanaw ko po yung Bible. Nabuksan ko po kaagad. Doon po sa Ecclesiastes 7:17. Huwag kang magpakasamang lubha ni magpakamangmangman. Bakit ka mamamatay bago pa dumating ang iyong kapanahunan? Yun na yung nagpapalakas ngayon ng loob ko na kapag may dumarating na pagsubok, ay walang ibang lalapitan kundi ang ating Panginoon. Isipin po natin na kung paano tayo pinagpala mula sa pinansyal hanggang sa ating kalakasan sa katawan hanggang sa ating buong pamilya. Palagi po nating isipin yung ating pong mga anak. At tayo po ay tinawag ng Panginoong Diyos bilang anak. Ang Diyos na papaguhin tayo patungo sa makabuluhan at karapat-dapat na tumanggap ng buhay na kasiya-siya at walang hanggan sa piling po ng ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. God bless po sa ating lahat.